statwa ni Maria sa ulo may isang utong na 12 bituin. Yun ang lalagyan ng nung tipan, nung 2 tapyas na bato. Ngayon, dapat maintindihan natin yung tipan. Alam niyo tong akasya na to na binalutan ng ginto nung panahon ni Moises, ang tawag dito Ark of the Covenant o kaban ng tipan. Ito yung ginagamit ng mga Israelita na ipinanlalaban nila, inilalagay nila sa harapan. Dito natumba o dito natisod ang mga anak ni Eli o ni Saserdote Eli. Kasi ang kaban ng tipan ay napunta sa mga Filistiyo na nagdulot sa mga Filistiyo ng iba't ibang uri ng sakit. Pero yung pagkakakuha ng mga Filistiyo sa kaban ng tipan, yun ang naging dahilan para ang mga anak ni Eli ay matalo sa digmaan sa pagitan ng Filistiyo at ng Israelita. Tapos itong si Saserdote Eli, nang malaman niya na ang kaban ng tipan ay nakuha ng mga Filistiyo, siya ay nabuwal at nabali ang ulo. Pero yung anak na panganay ni Saserdote Eli, kasi sabi yung babae doon, yung asawa noon ay parang napaanak nang wala sa oras. Pero hindi sinasabi na kung namatay ba ang bata nung ito ay mapaanak sa oras, sa hindi oras, o yung parang wala sa oras na paanak, hindi naman sinasabi. So itong kaban ng tipan, makapangyarihan to. Sa panahon ngayon, hindi na makita kung nasaan na yung kaban ng tipan. Ang kaban ng tipan, ang nakalagay dyan ay mga 2 tapyas ng bato na kinasusulatan ng 10 utos ng Diyos Ama. At saka yung tungkod ni Aaron at saka yung mana. O yung yung pagkaing mana sa panahon ng ilabas ang Israelita mula sa Ehipto at ng panahong nasa ilang na sila. Na yun, nasa 2 tapyas na bato. Para sa Israel yun. Pero meron namang tipan ang Diyos para sa Kristiyano. Yun yung bagong tipan. Ang sabi ni Pablo, bagong tipan. 2 Korinto 3:6. Nasa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, datapwat ang espiritu ay nagbibigay ng buhay. Yan, bagong tipan na spiritual naman ang tipang ito. Hindi ito kagaya nung nakasulat sa tapyas ng bato. Ito naman nakasulat sa pusong laman. Itaas lang natin dyan din sa 2 Korinto 3. Ang sabi naman ni Pablo ganito, sa 3:3, kapatid na Daniel. Yamang nahahayag na kayo'y sulat ni Kristo na pinangasiwaan namin, hindi isinulat ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. Ayan. Kaya meron 2 tipan. Isang tipan tinatawag bagong, dating tipan, yung lumang tipan, yun yung nakalagay sa 2 tapyas na bato, inilagay doon sa kaban ng tipan na ginawa ni Moises sa kahoy na akasya. Pero merong pang isang tipan na nakakumalili doon sa lumang tipan. Yun ang tinatawag na bagong tipan na ipinangangaral naman ng mga apostol. Na ayon kay Pablo, hindi isinulat ng tinta at hindi isinulat sa tapyas na bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. Kaya ang bagong tipan iba sa dating tipan na nakasulat sa 2 tapyas na bato. Yung bagong tipan nakasulat yon sa puso. Iyan ngayon ang ating magiging guide, kapatid,
nakita doon sa langit, yung nabuksan yung templo, nakita yung kaba ng tipan, at nagkaroon ng kidlat, tinig, at kulog, isang lindol at malaking graniso. Iyon ang huling talata ng Kapitulo 11. Pagdating sa versikulo 1 ng Kapitulo 12, yung kasunod na talata, isang dakilang tanda ay nakita sa langit. Isang babae na nararamta ng araw. Pagkatapos maipakita yung kaba ng tipan, no? Alam mo ito, kapatid na Jared, pakiusap ko, pakinggan mo mabuti, ano? Kung pwede, wag ka na munang magsusulat, pakinggan mo lang. Kasi yung maliit na na hindi mo mapansin, maaaring mailigaw ka eh. Pagkatapos makita yung kaba ng tipan, dahil nabuksan nga yung templo sa langit, immediately, kasunod no, nakita ni Juan isang dakilang babae. Hindi ba merong kaugnayan yun doon sa pangyayari, no? Nakita niya yung kaba ng tipan, dahil nabuksan yung templo, para makumpleto, dapat makita niya rin yung nasa loob ng kaba ng tipan. No? Hindi diniretsyong nakita yung nasa loob ng kaba ng tipan, kundi ang nakita niyang kasunod, isang dakilang tanda, isang babae na nararamta ng araw. Ang buwan nasa ilalim ng kanyang mga paa, ang kanyang ulo may isang utong na 12 bituin. At siya, yung babae, nagdadalang tao. Tatandaan mo, ito nangyari, yung sinasabing pagdadalang tao, nasa langit. Nakita niya sa langit eh. Siya'y sumisigaw na nagdaramdam sa panganganak at sa hirap upang manganak. Tapos, at ang ibang tanda ay nakita sa langit. Narito, isang malaking dragong mapula na may 7 ulo at 10 sungay, at sa kanyang mga ulo'y may 7 diadema, at kinaladkad ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit, at ipinaghagi sa lupa, at lumagay ang dragon sa harapan ng babaeng manganganak. Nakita kanina sa langit yung babae, no? Aba ngayon nasa lupa na yung babae. Bakit? Yung daw dragon, kinaladkad niya yung mga bituin sa langit, pinaghahagis niya sa lupa, tapos ay lumagay siya sa harapan ng babaeng manganganak upang lamunin ang kanyang anak pagkapanganak niya. Yung masamang tangkayon dragon. Alam mo kung sino yung dragon? Ito yung Diablo, kapatid. 12:9. Na inihagi sa lupa itong dragon ito. 12:9. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Ayun, maliwanag. Yung dragon pala, si Satanas. Alam mo kapatid, ganito pangyayari. Nung makita nung dragon na yung babae malapit ng manganak, yung mga bituin sa langit, kinaladkad niya ng kanyang buntot. Alam mo, yung mga bituin, kapatid, simbolo yan ng mga anghel. Kaya sa interpretasyong bibliko, nakahikayat si Satanas ng 1/3 of the numbers of the angels in heaven. Nakahikayat siya.
Kinaladkad niya ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit ng kanyang buntot, ipinaghahagi sa lupa. At siya naman lumagay sa harapan ng babaeng manganganak upang lamunin ang kanyang anak pagkapanganak niya. Ayaw kong makalimutan mo na yung babae nasa langit. No? Nakita niya nasa langit. Tapos bakit nung manganganak nasa lupa naman yung manganganak na babae, at nung ang kanyang ipapanganak ay ipanganak na, inagaw. Bakit inagaw? Kasi kaya inagaw, may nakaabang na dragon. Gustong lamunin yung kanyang anak. Yan ang senaryo, kapatid, na hindi yan natupad kay Maria at hindi yan natupad kay Kristo, kapatid. Alam mo kung bakit? Si Kristo nang ipanganak, hindi naman inagaw sa langit eh. Lumaki nga siya sa Nazaret eh. No? Pagkatapos after 30 years, nag-umpisa siyang mangaral ng Ebanghelyo. Basahin natin ang Lucas Kapitulo 3. Ang bersikulo ay 23, kapatid na Daniel. At si Jesus din, nang magpasimula siyang magturo ay may gulang na 30 taon, na anak ayon sa sinasapantaha ni Jose ni Eli. Nang ang Panginoong Jesus, pagkapanganak niya sa lupa, ay nag-umpisa siyang magturo, 30 anyos na. Kaya mula sa edad na 1 taon hanggang 29 anyos, nasa kasama siya ni Maria at ni Jose. No? Kaya nga natuto siya ng profesyon ni Jose. Naging karpintero siya kasi karpintero si Jose. Kung si Kristo ay anak na panganay ni Maria, ang Panginoong Jesus, natuto siyang magkarpintero. Kaya nung mawala na si Jose, nangaral na si Jesus ngayon, kasi nung mag-umpisang mangaral ang Panginoong Jesus, patay na si Jose noon. No? Ang sabi ng mga Hudyo doon sa stress ng Marcos, Hindi baga ito ang anluwagi, ang anak ni Maria at kapatid ni Santiago at ni Jose at ni Judas at ni Simon? At hindi baga nangari rito sa atin ang kaniyang mga kapatid na babae at siya'y kinatitisuran nila? Ayon. Nung nangangaral na siya, hindi siya mapaniwalaan ng mga Hudyo. Di ba ito yung karpintero? Para kumbaga, iniis mo ng Panginoon sa Kristo, di ba karpintero lang ito? Ito yung anak ni Maria, di ba? Di ba ito yung kapatid ni Santiago, ni Jose, ni Judas, ni Simon? Yung kanyang mga kapatid na babae, naririto sa atin, kasama ng mga Hudyo. Kaya masasabi natin, si Maria, ang Panginoon sa Kristo, nagkarpintero siya bago siya nangaral. 30 anyos na kasi nangaral eh. At nung panahon na yon, hindi na si Jose ang tinatawag na karpintero. Si Jesus na, kasi namana niya na yung trade ng kanyang ama-amahan na si Jose. Iyan ang pangyayari, kapatid na Jared. Hindi si Kristo yung bata na inagaw. Kasi si Kristo nang ipanganak, hindi inagaw eh. Dinalaw pa nga siya nung mga pantas na lalaki eh. No? Inalayan pa siya ng ginto, etc. Tapos, lumaki siya. Nakita pa nga siya nung 12 anyos, nandun siya sa templo, nakikipag-usap siya sa mga pantas sa templo. Tapos noon, pagkaraan ng ilang panahon, nag-umpisa siyang mangaral. Kaya lalabas mula 12 hanggang 18, nag-aaral na ang Panginoong Jesus ng pagkakarpintero. Ngayon, ang punto, kaya ko sinasabi ito sa iyo, para bang lalabas sa iba, malayo na, no? Pero malapit ito. Alam mo kasi kung bakit? Kasi hindi nga siya inagaw papunta sa langit. Kaya imposible na si Maria yung babae.
Kasi ang ipinanganak ni Maria, hindi naman inagaw. Eh itong babaeng ito, nang maipanganak na yung kanyang anak, inagaw agad. Kasi may nakaabang na dyablo. No? On those basis, mag-iisip ka, kapatid na Jared. Alamin natin na Oh, sino ba yung sinasabi dyan na babae? Yan yung nasa Revelation, ha? Yung babae na mayroong 12 putong ng bituin. Tapos ang buwan nasa kanyang paa. Yan ba si Kristo? Mga anak yung babae buntis. Ngayon, ang kanyang anak, nakaabang ang dyablo para ito ay kunin. So, ibig sabihin, inaabangan yung kanyang mga anak. Mga anak kasi hindi isang literal na anak yan. O maring may ilan na nakuha, merong ilan na naiwan, ganun. O, baka pakinggan nyo kung anong uri ng, kung si Maria, hindi ito si Maria. At lalong hindi naman si Jesus. yun, sino itong babae na may utong na 12 bituin, nakadamit siya ng araw, ang buwan nasa ilalim ng kanyang paa. Sino ang babaeng ito na manganganak? No? Nakita yung tanda sa langit. Ang pag-interpretasyon nila si Maria. Hindi si Maria ito kasi nakadamit ito ng araw, may buwan sa ilalim ng paa. Si Maria naman, nung nakita ko yung estatwa ni Maria sa Katoliko, ang nasa ilalim ng paa, ahas. Nakakita ka na ba no, kapatid na Jared? Ang nasa ilalim ng paa ni Maria, ahas. Gawa ng Katoliko yun Ngayon, siguro gumawa rin sila nung nasa ilalim ng paa niya naman ay buwan. Pagka gumawa sila nun, magkakakontra na kasi biro mo, dun sa isang nakalagay sa ilalim ng paa niya, ahas. Doon naman sa isang nakalagay sa ilalim ng paa niya, buwan. Tinayo. Ang ginawa nila pala sa isang pinagsama na nila yung buwan at ahas. Wala naman sa Biblia. Pinagsama nila yung buwan at ahas. Ayun ang paa nila. Kakatuwa rin dahil sa hindi pagkaintindi ng nakasulat sa Biblia. Kung ano-ano na tuloy ang napag-iimbento. Pero tandaan mo kapatid, bago nakita yung babae, pinakita muna yung kaban ng tipan. Kasi nga, itong babae ay tipan ito na manganganak at ang ipanganganak nito, mga Kristiyano. No? Basahin natin ang 4:22 ng Galacia. Sapagkat nasusulat na si Abraham ay nagkaroon ng 2 anak, ang isa'y sa aliping babae at ang isa'y sa babaeng malaya. Gayunman, ang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman, ngunit ang anak sa babaeng malaya ay sa pamamagitan ng pangako. Ang mga bagay na ito'y may lamang talinhaga, sapagkat ang mga babaeng ito'y 2 tipan. Ang isa'y mula sa bundok ng Sinai na nanganganak ng mga anak sa pagkaalipin, na ito'y... Ayan, pakinggan mo ako kapatid na Jared, Meron naging 2 asawa na nanganak ng 2 anak ni Abraham. Si Ismael, yung panganay ni Abraham na anak. Anak niya yun kay Hagar. Si Hagar, isang Ehipsyo, babaeng Ehipsyo yun. Alila siya ni Sarah, na asawa ni Abraham. Nung hindi magkaanak si Sarah, ang sabi ni Sarah kay Abraham, sipingan mo yung aking alila para magkaanak tayo. Binigay niya yung alila niya na si Agar kay Abraham.
sa kagustuhan ni Sarang magkaanak. Sinipingan naman ni Abraham, nagkaanak, yun nga si Ismael. Pero nung dumating yung takdang pangako ng Diyos, Oh, ito ha, kabaligtaran nito. Tandaan nyo, si Hagar galing siyang Ehipto. Alipin siya ni Sarah. Okay? So, ibig sabihin, sinong nauna dyan? Si Sarah ang unang umalipin sa Ehipto. Bago na alipin ng Ehipto ang mga Israelita, naalipin muna ni Sarah ang taga-Ehipto na si Hagar. So, ibig sabihin, ang unang umalipin sa mga Ehipto ay si Sarah na isang Hebreo. Isang babaeng Hebreo. So, ibig sabihin, naalipin ang mga Israelita sa Ehipto 400 years bago sila pumasok sa Kanaan. Pero, itong si Sarah at saka si Abraham ay meron na talagang alipin na isang Ehipto bago sila pumasok sa Kanaan. Ang mga Israelita, meron na talagang alipin na taga-Ehipto, yung kanilang lola na si Sarah. Hindi pala ang lola pala nila ay si Hagar kasi anak sila ni hindi pala Israelita yung tinutukoy natin dito. Yung mga anak ni Hagar na mga Ismaelita. So, ibig sabihin, yung anak ni Hagar, alipin niya ni Sarah. O, ibig sabihin, anak sa pagkaalipin, literal. Anak ni Hagar, anak sa pagkaalipin ni Abraham. So, ang kanilang ina si Hagar na taga-Ehipto, alipin ni Sarah. Pero yung mga Israelita, yan ay anak ni Sarah. At si Sarah ay isang malaya na babae. O sige, tuloy natin. si Sarah na baog nanganak at ang ipinanganak niya ay si Isaac. Si Isaac ang pinanggalingan ng lahi ng mga Israelita. No? Kaya dalawang klase ang anak ni Abraham. Sa dalawang klaseng babae. Yung isang anak niya, anak sa pagkaalipin kasi alipin si Hagar ni Sarah. Si Sarah naman ay babaeng malaya. Ang kanyang anak ang wika, ipinanganak ayon sa pangako kasi nangako ang Diyos kay Abraham, magkakaroon siya ng anak kay Sarah. Bagaman wala na siyang pag-asa dahil matanda. Bakit naging anak sa pangako si Isaac? Kasi si Sarah ay baog. 90 years old na si Sarah nang mabuntis. At 100 years old naman si Abraham nang maging anak niya si Isaac. Kaya si Isaac ay anak sa pangako kay Sarah ng Diyos Ama. Kasi si Sarah ay baog. Sila, natupad ang pangako ng Diyos. Nagkaanak pa rin siya kay Sarah. Kung nakasunod ka sa istorya, kapatid na Jared, ganito. Itong dalawang babaeng ito, sabi ni Pablo, ang mga bagay na ito, yung dalawang asawa o dalawang babaeng naanakan ni Abraham, ang mga bagay na ito may lamang talinghaga, allegory. Sapagkat ang mga babaeng ito, yung dalawa, ay dalawang tipan. Yung isang tipan galing sa bundok ng Sinai, yun yung nakasulat sa dalawang tapyas na bato. Yung ibinigay sa Sinai. Pero yung isang tipan sa 26, ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang ina natin. Ang ina ng mga Kristiyano, gaya ni Pablo at ng mga taga-Galasya, ay yung nasa taas na ang tawag ay Jerusalem na nasa itaas. Yung Jerusalem na nasa itaas, yun ang ina natin, yun ang tipan. Ang isang tipan galing sa Sinai, yung isang tipan galing sa Jerusalem sa itaas. Na itong
itong Jerusalem sa itaas na ito na siyang ina natin. Meron palang tipan manggagaling sa itaas sa Jerusalem. O ibig sabihin, ang bagong tipan ay siya yung Jerusalem na bababa dito sa atin, sa lupa. Siya yung Jerusalem sa taas. Spiritual na Jerusalem to ha. Merong physical na Jerusalem nasa Israel. Pero yan, infected na yan ng iba't ibang uri ng kasalanan. Kaya yan, physical na Jerusalem. Kaya yung mga Hudyo sa Israel, hindi yan yung spiritual na Hudyo o spiritual covenant people o mga spiritual na tao ng Diyos. Kundi yan ay mga physical na tao ng Diyos. Yung Jerusalem o mga Hudyo sa Jerusalem sa Israel ngayon. Sila ay pisikal na tao ng Diyos. Sila ay mga Hudyo sa Jerusalem sa Israel ngayon. So, merong isang spiritual na Jerusalem. Yun yung mga isinilang sa espiritu. Ang kautusan ng Diyos Ama nakasulat sa kanilang puso. Pero itong Jerusalem na binabanggit ni Brother Eli na nasa Israel ngayon, ang kanilang kautusan ay nasa lumang tipan, yung Torah ni Moises na nakasulat sa tapyas ng bato na inilagay sa kaban ng tipan na kung saan hindi na makita. Dahil ang kaban ng tipan ay Ark of the Covenant ay hindi na makita. Ito ay isang gawa sa puno ng akasya na binalutan ng lantay na ginto na kung saan naroon ang dalawang tapyas na bato na sulatan ng 10 kautusan ng Diyos at saka yung tungkod ni Aaron at saka yung mana, pero hindi na siya makita ngayon. So ito ay physical na tipan. Ito yung lumang tipan, physical, laman, tipan sa laman. Alam mo kapatid, para maintindihan mo uli, mayroon dalawang Jerusalem. Isang Jerusalem na nasa Middle East, yun nga ang capital ng Israel. No. Na ngayon, yung Jerusalem na yon, sabi ni Pablo, polluted na yon. Marami ng kasalanang nandun sa Jerusalem na yon. Napakabulog na ng Jerusalem. Sabi niya dun sa 20:25, basahin natin kapatid na Daniel. Agar ngang ito ay bundok ng Sinai sa Arabia, at ito'y katulad ng Jerusalem ngayon, sapagkat ito'y nasa pagkaalipin kasama ng kaniyang mga anak. Itinulad ni Pablo yung Jerusalem na kasalukuyan nung panahon niya. Masyado nang masama ang Jerusalem. Ito ang wika, pareho ng kapareho ito ni Agar. Ang Agar ng ito ay bundok ng Sinai sa Arabia. Ito'y katulad ng Jerusalem ngayon, yung Jerusalem na aktual sa Middle East, sapagkat ito'y nasa pagkaalipin kasama ng mga anak. Naging alipin ng kasalanan ng Jerusalem nung panahon ni Pablo. Napakasama ng Jerusalem noon. Nandun na yung kung ano-anong mga kasama ang ginagawa ng mga tao nung panahon ni Pablo. Pero pagdating sa 26, sabi niya, ngunit ang Jerusalem na nasa itaas, there is a heavenly Jerusalem. At yun yung tinatawag sa Biblia, kapatid na Jared, bagong Jerusalem. Basahin natin ang Apokalipsis 21:3. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na Kapatid na Daniel. Kapatid na Daniel, sandali. Ito nang lalagay ng sitas. Nakaka-disappoint. 21:1. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos,
Ngayon, meron tinatawag sa Biblia, kapatid, Bagong Jerusalem, the Holy City, ang banal na syudad ng Diyos, tinatawag na Bagong Jerusalem, nasa langit yon. Inihahanda ng Diyos yon para maging mamanahin nung maliligtas ng mga Israelita. Ang tawag Bagong Jerusalem. Kaya dalawa Jerusalem, isang Jerusalem na nasa Middle East, isang Jerusalem nasa taas. Ngayon, dalawa ang inilalarawan sa atin. Dalawang tipan. Isang tipan galing sa bundok ng Sinai, no, na nasa Arabia, yun yung 10 utos. Isang tipan na manggagaling sa itaas, sa Jerusalem sa itaas, yun yung Ebanghelyo, kapatid. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo, yun ang bagong tipan. Kaya nung Okay, etong Jerusalem na sinasabi, physical na Jerusalem ito. Hindi lang ito tumutukoy sa mga anak ni Hagar. Okay? Kasi itong Jerusalem na to, meron din itong kasamang Hudaismo o mga Hudyo. Alalahanin natin ang unang itinatag ng Diyos Ama sa ilang ay sa ilang na church o iglesia ay kung tawagin ay church in the wilderness. Matik ito yung Hudaismo nung araw. Kasi ito yung pinagmulan ng ng kauna-unahang reliyon ng mga Hudyo, ang Hudaismo. Kaso itong Hudaismo na hijack. So, merong paanong na-hijack? Na-hijack ang Hudaismo sa pamamagitan ni Reyna Jezebel at ni Haring Akab. Itong si Reyna Jezebel, ito ay isang anak ng hari ng Tiro. At ang Tiro, yan ay pinagmulan ng reliyong Baalismo. So, sila ay sumasamba sa ginintuang guya o mga ginintuang baka o mga baka o red heifer. Basta lahat ng uri ng baka, red heifer yan o gininto ang guya yan, basta baka. So itong Hudaismo, na-hijack ito sa pamamagitan ni Reyna Jezebel na anak ng hari ng Tiro. Paano na-hijack? Dahil ang Hudaismo may anak na sinasabi si Haring Solomon na si Rehoboam. At may apo si Rehoboam na naging asawa ng anak ni Reyna Jezebel na si Reyna Atalia. Si Reyna Jezebel at si Reyna Atalia ang naging infeksyon. Sila ang nagkalat ng ng Baalismo sa Hudaismo. Idinuktong nila ang Baalismo sa Hudaismo. Kaya itong Hudaismo, nahati ito sa dalawa. Isang Hudaismo na naniniwala sa Panginoong Jesucristo bilang Mesiyas at tagapagligtas, at isang Hudaismo na hindi naniniwala sa Panginoong Jesucristo bagkus naniniwala sila sa ginintoang guya o Baalismo. So ang pinaniniwalaan nila more on red heifer, ginintoang guya o baka. So, ibig sabihin, yung Israel na nasa literal na Israel ngayon, o physical na Israel, yan ay kauri ng anak ni Hagar na alipin ni Sarah. So, ibig sabihin, itong si Hagar, may anak siya, si Ismael, at itong natirang, nahati, na Hudaismo na naging Baalismo, magkaisa ngayon sila. Magkaisa sila nandiyan. Ang tawag sa kanila ay mga anak sa laman. Okay? Mga anak sa laman. Ibig sabihin, lumang tipan. Either Muslim yan or Palestine or either Judaism sila. Magkakasama na yan. Palestina at saka Israelita, magkakasama. Sila yung anak niyang amang Abraham, patriarkang Abraham, sa laman. Pero may sinasabi na anak sa pangako, yun yung galing kay Isaac. Yun yung
kung tawagin ay mga Hudaismong naniniwala sa ating Panginoong Hesukristo. At kung tawagin sila ay mga elder. Sila na ngayon ang tawag sa kanila sa iglesia, sa ilang, sila ay mga elder. Okay, ang topic natin, iglesia sa ilang pa rin ha. May mga elder. Yan ay kung tawagin ay Hudaismo na naniniwala sa Panginoong Hesukristo. Ang tawag sa kanila sa iglesia ay mga ugat, mga elder, mga ugat sa iglesia, sa ilang. So sila yung mga ugat sa iglesia ng ilang. Ang tawag sa kanila, sila yung mga anak sa pangako. May covenant people. Sila yung pinagmula ng Panginoong Hesukristo. Sila yung pinagmula ng kaligtasan, ng binhi ng kaligtasan ang Panginoong Hesukristo. Ito yung covenant people na naging iglesia na nga sa ilang. Pangaral si Jesus, ang ipinangaral niya ay ang bagong tipan o ang ebanghelyo. Sa uno ng Marcos 14, Pagkatapos ngang madakip si Juan, ay napasa Galilea si Jesus na ipinangangaral ang ebanghelyo ng Diyos. yung ebanghelyo, yan ang bagong tipan. Kaya may dalawang tipan. Yung unang tipan, 10 utos. Yung ikalawang tipan, yun ang ebanghelyo. Ang ebanghelyo o bagong tipan, larawan ng Jerusalem sa itaas na siyang ina natin, sabi ng Apostol Pablo sa mga Kristiyano. So ang manganganak ng Ito. Ang ipinangangaral sa iglesia sa ilang ay ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. So maliwanag sa sikat ng araw ang iglesia sa ilang, yan ang Jerusalem sa itaas. Kung tawagin yan ay spiritual na Jerusalem. Pero sa katawagang panglupa, ang tawag diyan ay iglesia sa ilang. Pero sa katawagang pang-espiritual, ang tawag diyan ay spiritual na Jerusalem. ang anak ng Diyos ay yung Jerusalem na nasa itaas, yung tipan na nanggaling sa Jerusalem sa itaas. Tatandaan mo, allegory yan, may dalawang tipan. Isa galing sa bundok ng Sinai, ang isa galing sa Jerusalem sa taas. Yung galing sa bundok ng Sinai na tipan, yun yung 10 utos. 4:13 ng Deuteronomio. Sabi doon, ulitin lang natin, ang kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan na kanyang iniutos na inyong ganapin sa makatwid bagay ang 10 utos na kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. So yun ang unang tipan nang galing sa bundok ng Sinayon. Doon ibinigay ng Diyos yun. Yun ang ipinalagay niya sa kaba ng tipan. Eh nung dumating si Kristo, nangaral siya bagong tipan kasi sabi ng Diyos, inaalis niya yung una para maipangaral yung ikalawa, yung tipan na bago. 8:13 ng Ebreo. Pakinggan mo kapatid. Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan ay niluma niya ang una. Datapwat ang nagiging luma at tumatanda ay malapit nang lumipas. 2,000 taong nakakaraan, sinabi ni Pablo, nung sabihin ng Diyos ang isang bagong tipan, niluma niya yung una. Alin yung una? Yun yung 10 utos, luma na yon. At yun ay kay tumatanda na at lumilipas na. 2,000 years ago. Kaya pagdating ngayon, wala na yung bagong, yung lumang tipan eh. Hindi na yan ang tipan, hindi yung kautusan ni Moises. May bago ng tipan, yung kautusan ni Kristo, kapatid. Yung kautusan ni Kristo na yon galing sa langit. Yung kautusan ni Kristo, yun ang ebanghelyo na itinuturo diyan sa iglesia ng Diyos o spiritual na Jerusalem. So, ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo ang itinuturo diyan. Whereas doon sa lumang tipan, ang itinuturo doon, kautusan ni Moises. Yun ay kautusan sa laman. Lumang tipan, kautusan, tipan sa laman. Pero itong bagong tipan, tipan ito sa espiritu.
So, ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo o salita ng Diyos Ama ang itinuturo sa bagong tipan. Yun, doon sa Jerusalem sa itaas, na siyang ina natin. Hindi tayo ipinanganak sa pagkaalipin kagaya ng Israelita. Ang mga anak ng iglesia sa ilang o yung mga anak ng babae na may 12 putong ng ginto sa ulo at may koronang 12 bituin, 12 bituing korona. Yung babae na yun sa ilang na manganganak ay may 12 koronang bituin, tapos nasa paanan niya ang buwan. So ang naging anak nun ay mga Kristiyano. So yun ang inaabangan ng Diablo o matandang dragon na aagawin. Pero inagaw agad at inakyat agad sa langit. So, hindi ang Panginoong Hesukristo yun, at lalong hindi si Maria, kundi yun ay ang babae na yan na tinutukoy yan ay yung iglesia sa ilang na mga anak ng mga Kristiyano. So, yung mga anak niyan, yan ang tawag diyan ay Kristiyano. Ito yung reverso, ang babae at ang dragon. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kakaibang palatandaan. Isang babaeng nadaramtan ng araw at nakatungtong sa buwan. At ang ulo'y may koronang binubuo ng 12 bituin. 12 bituin, ano to? Alalahanin natin ang Israel ay 12 anak ni Israel ba? Yan ba ibig sabihin yan? Mga Kristiyano ang naging anak nito, ang babaeng to. Malapit na siyang manganak, kaya't napapasigaw siya dahil sa matinding hirap. Isa pang palatandaan ng lumitaw sa langit, isang napakalaking pulang dragon. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay, at may korona ang bawat ulo. Korona, ibig sabihin, ang bawat ulo ng 7, sabi, ito'y napakalaking pulang dragon. Ito'y may 7 ulo. Yung pulang dragon may 7 ulo. Di ibig sabihin at 10 sungay. So yung 7 ulo may 10 sungay at may korona ang bawat ulo. Di itong dragon na to o matandang dragon, napakalaking pulang dragon ay may 7 ulo na hari. Hari kasi may korona ang bawat ulo. Di mga hari ito. Kinaladkad ng kanyang buntot ang 2 bahagi ng bituin sa langit. So, 1/3 ng mga anghel sa langit ang ibinagsak niya sa lupa. So, ibig sabihin ito ay sino? Sino ba yung kumaladkad sa mga 2 bahagi ng bituin sa langit? Diba siya si Satanas? At inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos, tumayo ang dragon sa paanan ng babaeng malapit ng manganak. Sino itong babaeng manganganak na? Ito yung iglesia sa ilang. Kung tawagin ito ay espiritual na Jerusalem. Tumayo ang dragon sa paanan ng babaeng malapit ng manganak upang lamunin ng sanggol sa sandaling ito'y isilang. Sino yung lalamunin? Yun yung mga anak ng babae. Ang tawag sa kanila mga Kristiyano. Kasi ang ama nila ay si Kristo, si Hesukristo. Itong babae sa ilang o iglesia sa ilang, ito yung babae sa ilang. Ito yung iglesia sa ilang na binili ng Panginoong Hesukristo ng kanyang banal na dugo. At ito'y kanyang pinakasalan. Iniwan ng Panginoong Hesukristo ang kanyang ama at nakisama siya dito sa babae sa ilang o iglesia sa ilang. Nagkaroon ng anak itong babae. Itong babae sa ilang o iglesia sa ilang, ang naging anak niya ay kung tawagin Kristiyano kasi ang kanilang ama ay si Kristo. Ang Panginoong Hesukristo ang kanilang ama. So ang Panginoong Hesukristo ang kanilang ama, ang tawag sa kanila mga Kristiyano. So ibig sabihin sila yung inaagaw ng matandang dragon.
So, tapos, ang sabi pa rito, ang ama nila, ang Panginoong Jesucristo, ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo ang itinuturo sa kanila. Ang pagkain nila ay ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Araw-araw, pagkain nila, ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo ang ipinapakain sa kanila. Yung mga anak ng babae sa ilang o iglesia sa ilang, pagkain nila, ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Tapos sabi pa, ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki na nakatakdang maghari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng tungkod na bakal. Hindi ko lang alam yan. Ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki na nakatakdang maghari. So, maaaring ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki na nakatakdang maghari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng tungkod na bakal. Itong Kristiyano kasi itong isinilang ng ng babae. Kalipunan ito ng mga Kristiyano. O ito yung 12 apostol na bubuhayin muli ng Panginoong Jesucristo na maghahari ng 1,000 taon. So, ang kanilang magiging maghahari sila sa pamamagitan ng tungkod na bakal. Ngunit may umagaw sa mga bata at dinala ito sa Diyos sa kanyang trono. Ang babae naman ay tumakas papunta sa ilang. So, ito yung iglesia. So, maaaring yung ibig sabihin ng Revelation 1:5, ito yung mga kalipunan ng mga apostol o mga namatay sa Panginoong Jesucristo. Ito yung mga kalipunan ng mga Kristiyano na pinatay sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na maghahari ng 1,000 taon sa pamamagitan ng tungkod na bakal. Tapos ang babae naman ay tumakas papunta sa ilang. O, di ba babae sa ilang, siya yung pinakasalan siya ng Panginoong Jesucristo. Siya yung nagkaanak ng Kristiyano. Ang Kristiyano, mga anak ng Panginoong Jesucristo. Sabi, merong siyang anak. Yan yung mga kalipunan ng mga pinatay sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na maghahari ng 1,000 taon sa pamamagitan ng tungkod na bakal. Ang babae naman ay tumakas papunta sa isang lugar na inihanda ng Diyos para sa kanya upang maalagaan siya roon sa loob ng 1,000 taon, 1,260 years. Pagkaraan nito yung nagkaroon ng digmaan sa langit. O, yan na yun. Tas 1:16 o 18. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ayan, pinagsama niya sa isang katawan ang hintil at ang mga Hudyo. Ayon, binuo niya ngayon isang katawang sa Diyos at tatawagin isang taong bago. Ano yung pagbubuo? Para lang yun yung panganganak ng babae. Habang tinitipon, pinalalaki yung bata sa tiyan, 9 na buwan yun. 9 na buwan para bago ipanganak. Ang iglesia, ipinanganganak ng Jerusalem sa itaas, yung pinanganganak ng tipan na nanggaling sa Jerusalem sa taas. Yung ebanghelyo, yun ang bagong tipan, nanganganak yun. Ngayon, nanganganak yung ebanghelyo. Basahin natin sa Galacia. Pakinggan mo 4:19. Maliliit kong mga anak na Hindi ang kapatid na Daniel. Hindi ang kapatid na Daniel. Hindi 4:19. Yung isa sa Galacia. Sa Corinto, 4:15. Sapagkat bagaman mangagkaroon kayo ng 10,000 mga guro kay Kristo, ay wala nga kayong maraming mga ama, sapagkat kay Kristo Jesus ipinanganak ko kayo sa pamamagitan ng ebanghelyo. Ayan, ang ebanghelyo nanganganak Yan yung tipan na galing sa Jerusalem sa taas, dinala niya sa lupa. Nanganganak yan hanggang ngayon.
Kaya halimbawa, ako pinapangaral ko ebanghelyo, manganganak yan. Sana makasama ka doon sa maipapanganak ng ebanghelyo, no? Pag nabuo na ngayon yung katawan, yung iglesia, nabuo na, yung kabuuan nun, inaabangan ng demonyo para wasakin. Ang katunayan ngayong hindi pa nga buo, May kabuuang laki ng katawan pala na inaabangan ang Diablo para wasakin. So, ibig sabihin, ang ebanghelyo ngayon ay nanganganak. Ang ebanghelyo plus yung iglesia, pag pinagsama, yan ay yung katawang bago na ipinanganganak, na inaantay ng Diablo ang kanyang kabuuang laki para ipanganak. So, ibig sabihin na inaantay niya yung panganak na yan. Isang hindi pa siguro na ipapanganak kasi hindi pa na-achieve yung malaking desired na size ng bagong tao o ng sanggol. Hindi pa na-achieve yung desired na size ng sanggol. Kasi pag malaki na yung sanggol sa tiyan, ipapanganak na yan ng iglesia. At hindi pa yun, nanganganak pa rin ng iglesia hanggang ngayon, pero hindi pa na ipapanganak sa desired na laki. Noong panahon pa ng mga apostol na nag-umpisa yung iglesia, gusto nang wasakin ni Satanas eh. Mga Kristiyano inuusig, tinutukso para humiwalay, ganon. Pero nabubuo yan unti-unti. Sa panahon ng mga apostol, nabubuo. Para bang yung ebanghelyo, mailalarawan mo sa isip mo, ang ebanghelyo pala, ang ina ng Kristiyano, unti-unti nanganganak. Sa panahon ni Pablo, ipinanganak ko kayo sa pamamagitan ng ebanghelyo, sabi ni Pablo. Unti-unti sa pangangaral ng ebanghelyo na ipapanganak na Kristiyano. Pagdating So, ibig sabihin, ang babae sa ilang na ito ay ebanghelyo. Siya yung nanganganak eh. Di siya pala yung iglesia sa ilang, siya pala yung ebanghelyo. Kasi ang sinasabi na iglesia sa ilang, ang ipinapakain o kinakain ay ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Di ibig sabihin, ang iglesia sa ilang at ang ebanghelyo ay siyang iisa. So, yung babae sa ilang o iglesia sa ilang, ang siyang nanganganak, ibig sabihin, ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo pala yan. Yan ang nanganganak. Yan yung inaabangan ng Diablo. nung kahuli-hulihang nakatakdang maanib sa ebanghelyo, sa iglesia, sa Biblia, yun na yung darating na, kumbaga, yun na yung ikasyam na buwan, ipapanganak na, mabubuo na. Aabangan ng Diablo yun. Para lamunin niya o perwisyuhin, pero aagawin ang iglesia. Kaya sabi ni Pablo, ang Panginoon din ang bababang mula sa langit. May isang sigaw, may tinig ng arkanghel, may pakakak ng Diyos. Ang nangamatay kay Kristo unang mabubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nabubuhay na natitira, yung sumusunod kay Kristo, aagawin kasama nila sa alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. Aba, hindi pala si Kristo yung aagawin. Ang aagawin ng iglesia para salubungin si Kristo. Sana naintindihan mo, kapatid na Jared, ano? Pag nabuo na yung iglesia, aagawin siya kasi nga may tangkaan Diablo na wasakin ng iglesia. Saka huli-hulihang maaanib. Pagdating na noong panahon ng tapos na ang pangangaral sa ating panahon, mabubuhay na, bababa na si Kristo. Tutuparin niya yung pangako niya na babalikan ko kayo, sabi niya sa mga apostol noong una. Paparoon ako sa Ama pero hahanda ko kayo ng kalalagyan, babalikan ko kayo. Kukunin ko kayo sa akin. 14-3 kapatid na Daniel, ang hirap talaga nung nagsasalita ka, walang otsitas eh. At kung ako'y pumaroon at kayo'y may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako
at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Ayon, babalik siya. Kaya sabi ni Pablo, bababa siya mula sa langit. Yung kanyang mga lingkod na namatay mula nung unang siglo na namatay kay Kristo, bubuhay niya yung maguli. Tapos yung mga nabubuhay naman na natitirang buhay pa, pagsasamahin ngayon yun, yung mga nabuhay na maguli at saka yung buhay na dinat na aagawin. Walang ibang aagawin sa lupa kundi ang iglesia, kapatid. Kaya yung anak na lalaki, larawan ng isang bagong tao, bagong panganak, no? Ayon, ang aagawin. Ang iglesia yun. Kaya, ang nanganak na babae doon sa iglesia, yung babaeng nagdaramdam sa panganganak, yun ang ebanghelyo na galing sa Jerusalem sa itaas. Yun ang nanganganak ng nanganganak ngayon, na ang ibig sabihin, binubuo ang sangkap ng katawan na iglesia. Pagka malaki na nakadyo na para ipanganak, ayon, nag-aabangan demonyo, kaya aagawin ng Diyos pag nakabuong-buo na. Kasi kinukumpleto yung iglesia, kapatid, ano? Para magbigyan kita ng ideya, 6:9 ng Apokalipsis. At nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuong sumakanila. At sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, "Hanggang kailan, O Panginoong banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa?" At binigyan ang bawat isa sa kanila ng isang maputing balabal, at sa kanila'y sinabi na magpahinga pa ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa alipin at ng kanilang mga kapatid na mga papatayin namang gaya nila. Kita mo, merong bilang na hinihintay . Yung mga nagpapahingang kaluluwa dun sa altar, nagtatanong sa Diyos, hanggang kailan mo kami ipaghihiganti? Doon sa mga nagsipatay sa amin sa ibabaw ng lupa, binigyan ni sila ng isang balabal na maputi, bawat isa. At sinabi, magpahinga pa kayo ng konting panahon. Konti na lang, malapit na, hanggang sa maganap ang bilang ng inyong mga kapatid at kapwa aliping, papatayin din namang gaya nila. So merong hinihintay na tiempo na matipo na lahat yung mga alipin ng Diyos. Kumbaga parang yung isang bata, iniintay na makumpleto na yung kanyang yung sanggol sa tiyan bago ipanganak. Ganun ang iglesia. Sa panahon ito, kinukumpleto yan, ipinangangaral ang ebanghelyo para maragdagan. Lahat matawag yung mga taong talagang makadiyos. Pagkabuo na yan, yun na, dadating na si Kristo. Kasi alam niya, inaabangan ng dragon yan, aagawin. Kaya aagawin, may nag-aabanga . Yun ang nakasulat dun sa talinghaga dun sa Apokalipsis. Na nakita niya yung babae na nadaramta ng araw, may 12 bituing nakatutong sa kanyang ulo, ang buwan nasa ilalim ng kanyang paa, at tapos nagdaramdam siya sa panganganak, no? Buntis siya. At nakakita ng isang tanda pa uli, yung dragon nakita na ang may 10 sungay at may 7 ulo. Tapos sa kanyang ulo may mga diadema, yung dragon. Kinaladkad ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit. Ipinaghagi sa lupa at lumagay ang dragon sa harapan ng babaeng manganganak na upang lamunin ang kanyang anak, ang kapanganak niya. Bakit dinala ng dragon yung mga bituin sa langit?
dinala rin sa lupa. Mga demonyo yun eh, mga anghel ng diablo yun eh. Katulong niya yon para sirain yung bata na ipapanganak. Katulong ng diablo yun. Kaya lang, ang nangyari, sabi doon sa talata, Yung mga bituin na yan na nag-iwan ng kanilang dako sa langit, ang tawag yan sa kanila dito sa lupa, masasamang espiritu. Sila yung nagpapahirap dyan sa ipinapanganak ng babae sa ilang o iglesia sa ilang. Sila yung nagpapahirap araw at gabi, para silang mga leyon na umuungol, na naghahanap ng masisila araw at gabi. And ang mga tawag dyan sa kanila, mga masasamang espiritu, na mga nepilim din yan, mga anak din yan ng mga anghel na nag-iwan ng kanilang dako, mga lahing nepilim din yan. Kasi ang mga lahing nepilim, nang mamatay sila, pisikal lang na katawan ang naiwan, ang nasira sa kanila, pero ang kanilang spiritual na katawan hindi makaakit sa langit. Kaya narito sila sa limbo ng lupa para maghasik ng lagim sa mga naniniwala sa Panginoong Jesucristo. nanganak yung babae, inagaw yung kanyang anak. Inagaw natin. Bakit? Nandito kasi sa lupa yung mga ipapanganak eh. Bagaman yung tipan o yung ina nang galing sa langit, na ituro yun dito ni Kristo sa lupa, yung tipa na galing sa langit. Kaya dito naganap yung pagkapanganak. Kaya dito nag-aabang ang diablo, hindi sa langit. Nakita yung tanda nung umpisa, yung babae nasa langit, yung dragon din nasa langit. Pero nung magaganap na yung panganganak, bumaba na yung dragon dito. Aabangan yung pagkapanganak. Kasi sa lupa magaganap yung pagkapanganak ng bata na ipapanganak ng babae, na hindi si Maria. Kasi pagkapanganak ng mabuo na yung bata, inagaw na agad eh. Hindi si Kristo yon. Ang katunayan, hindi si Kristo yon. Sa pag-agaw, sasalubungin sila ni Kristo sa alapaap. May ideya ka, kapatid na Jared? Opo. Maliwanag po. Sobrang liwanag po. Salamat sa Diyos. Kasi sa haba nito, meron na akong mga talatang hindi na lang binasa. Sinabi ko na lang, ano. At meron pang mga bagay na naka-ano dyan eh, naka-surrounding dyan eh. Hindi ko lang talaga, hindi ko lang tinasabing lahat kasi maraming nakaabang naman kasi diyang mga ano eh, mga aso at baboy eh, na mga pastor na manluloko, baka ipanloko pa sa iba eh. Bawal ni Kristo kasi yun eh. Doon sa Mateo 7:6, Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang anumang banal, ni ihagis man ang inyong mga perla sa harap ng mga baboy, baka yurakan ng kanilang mga paa at mangagbalik at kayo'y lapain. Ayun, yung perlas, larawan ng aral ng Diyos yun. Bagay na banal. Huwag ikaw bibigay sa aso at saka sa baboy. Ang aso sa Biblia, mangangaral yan na manluloko eh. 56:11 ng Isayas. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa. Sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako. Bawat isa'y sa kanyang pakinabang. Yan yung mga mangangaral na pakinabang, pera ang layon. Ang tawag ng Diyos, mga aso, matatakaw, walang abusugan yan. Ang mga ito, pastor na hindi nakakaunawa. Yung ipinapaunawa sa iyo ng Diyos, pag ibibigay mo lahat dyan sa mga aso na yan, kakasangkapanin pa yan para manloko ng kapwa eh. Kaya kung naintindihan mo man, kapatid, pakiusap ko sa'yo, huwag mong i-share sa mga pastor na aso.
alakali nila yan. At ako, ang pag-asa ko, ang gabay ng Espiritu Santo ng Diyos ang magtuturo sa atin, magpapaunawa sa atin nitong mga bagay na ito na malalalim na ito kapatid. Pero hindi pa tayo tapos. Ito nga yung sinasabi ni Brother Eli na hindi ko mo once save, always save. Itong si Jared na tinuturuan niya, ano yan, laki yan sa aral ng Brother Eli. Pero asa na ngayon yan si Jared? Nasa Katoliko na. Ang tanong, ligtas pa ba yan si Jared? Hindi na, umalis siya once save, always save, hindi totoo. Once save na siya, pero umalis siya. Tanong, always save ba? Hindi. Pag umalis ka, iniwan mo ang aral, hindi ka naligtas. Matik yun. Ang tanong, yan si Jared, ligtas pa ba yan? Hindi na, umalis siya Yung babae nararamtan ng araw. Ano ba yung araw na sinasabi? Nakadamit dun sa babae. Para maintindihan mo ang mga detalye. Sa 4:2 ng Malakias, ganito nakasulat. Ngunit sa inyo na nangatatakot sa aking pangalan ay sisikat ang araw ng katwiran na may kagalingan sa kanyang mga pakpak. Ayun, ang sabi ng hula ng Diyos, sisikat ang araw ng katwiran, the Sun of Righteousness. Meron palang tinatawag sa Biblia, Son of Righteousness. Sisikat yun sa mga natatakot sa Diyos. Maliliwanagan sila nung araw ng katwiran. Alam mo, Ibig sabihin yung babae dyan na nakadamit araw, nakadamit siya ng damit ng katwiran. So, aral ang kanyang damit. Aral. yung ebanghelyo, nakabihis yun ng katwiran Yung katwiran dyan na tinatawag na katwiran, yan yung tinatawag na justice. Dikaiosune sa Grego. Ang kahulugan nun, ang real kahulugan ng dikaiosune na itinranslate sa Tagalog na katwiran, ang kahulugan nun ay equity of character or act, justification. Justisya yun Ang babae, kung yun yung tipan, yung babae, nakadamit siya ng katwiran o ng justice o equity. Ano ba yung kinaroroonan ng justice o ng katwiran at equity? 1:16 ng Roma. Pakinggan mo, kapatid. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Sapagkat dito, ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng ang liwanag, sabi ni Pablo, hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo. Tandaan mo, yung ebanghelyo, yan ang bagong tipan. Yan ang galing sa Jerusalem sa itaas. Yan ang ikaliligtas ng mga Kristiyano, ebanghelyo. Hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo. Siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay Hudyo at saka gayon din sa Grego. Sapagkat dito sa Ebanghelyo, ang katwiran ng kaya yung katwiran ng Diyos yun Kaya tama yung description sa allegory o sa vision, yung babae nararamtan ng araw. Yung araw yun ng katwiran. Yung ebanghelyo na siyang babae, ang damit-damit niya ay katwiran, dikaiosune o ang kahulugan justice, equity in act or character. Kaya ang ebanghelyo napaka-equitable yan
Justice yan, walang maaagrabyado pagka susundin ng Ebanghelyo. Tama-tama yung pagkakalarawan doon. Amen. Iran o justice. Buwan, isa sa langit eh. Maraming luminaries sa langit. Mga bituin, araw at saka ang buwan. Ang sabi sa Henesis, dun sa 14 ng Henesis 1, basahin natin ang 1:14, kapatid na Daniel, patuloy. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang maghiwalay ng araw sa gabi at maging pinakatanda at pinakabahagi ng panahon ng mga araw at ng mga taon at maging pinakatanglaw sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa at nagkagayon. At nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw. Ang malaking tanglaw ay upang magpuno sa araw at ang maliit na tanglaw ay upang magpuno sa gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Ayun, Englishin natin yan, kapatid na Daniel. And God made two great lights, the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night. He made the stars Merong hindi totoo. Nire-reflect niya lang yung liwanag ng araw. Ang talagang liwanag, yung araw, yung sun, at saka ang mga bituin. Pero ang buwan, sa lahat ng liwanag na nakikita mo, hindi totoong maliwanag yan. Kaya pagka natatakpan ng mundo, yung bahagi ng buwan natatakpan ng mundo, makikita mo wala siyang liwanag eh. Pag halimbawa merong crescent moon, merong half moon, yung kalahati ng buwan makikita mo pero madilim yung kalahati. Kasi yung liwanag na Ang liwanag na nanggagaling sa araw, nagba-bounce back. Binabato ng mundo, ng buwan sa mundo. Reflector ang buwan. Wala siyang sariling liwanag, reflector siya. Ang manggagaling na liwanag sa araw, ibabato niya ngayon sa mundo. So, wala siyang liwanag, reflector. gagaling sa araw natatakpan ng mundo. Kaya ang buwan ay nagre-represent ng hindi totoong liwanag. Naintindihan mo, kapatid? No? So, ibig sabihin, yung buwan doon sa ibaba o sa paanan ng babae, peking katuruan yun. Kaya nga yung Maria ng mga Katoliko, may buwan at saka ahas sa kanyang paanan kasi mga peke. Babyloniang dakila, ina ng mga patutot. Yung babae, yun ang tipan ng Diyos. Meron talagang liwanag yon. Pero nasa ilalim ng paa niya ang buwan, ang hindi tunay na liwanag. No? Na kumukuha lang ng reflection mula sa araw, kumbaga sa buwan at sa araw o sun. Kaya, alam mo kapatid, sa mga relihiyon ngayon, meron mga buwan eh. Hindi naman talaga maliwanag, nagpapakunwari lang. Basahin natin ang 11:13 ng ikalawang Korinto. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa, na nangagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. At hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan.
Hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katwiran, na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Kaya merong mga iglesia, may mga samahan, may mga apostol daw sila, may mga ministro sila, pero nagpapakunwari lang, parang buwan lang yan. Hindi naman talagang maliwanag. At ang liwanag nila hindi inherent. Meron ka makikita liwanag pero hindi inherent. Parang yung kanta, oh maliwanag, oh maliwanag. Paano kapatid na ganyan? Nakalimutan ko yung tono. Maliwanag. O maliwanag na buwan. May po ba yan? Ayun. Oh maliwanag na buwan. Nakalimutan ko na talaga. Nakikiusap sa'yo. Oh. Hindi naman totoong maliwanag yung buwan eh. Nagre-reflect lang siya ng liwanag ng araw. Kaya ang pagkakalarawan sa kadakilaan nung babae na siyang tipan ng Diyos na ebanghelyo, ilang maliwanag talaga, nasa ilalim ng paa niya eh. Pagka nasa ilalim kasi ng paa, ibig sabihin, hindi siya dominating. Ang nakaka-dominate yung nakakaapak sa kanya, no? Kaso sa Katoliko, nilagyan ng ahas yung buwan. Talagang makikita mo yung confusion ng Iglesia Katolika sa mga hiwaga sa Biblia. Nilagyan nila si Maria ng ahas sa ilalim ng paa. Ano? Maling interpretasyon na naman yun eh. Alam ko yung ibig nilang sabihin, ba't nilagyan nila si Maria ng ahas sa ilalim ng paa? Kasi, ang sabi dun sa Roma 16, pakinggan mo ha kapatid sa 20. At si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Ang biyaya Sa ilalim ng paa ng mga Kristiyano, dudurugin ng Diyos si Satanas, na ang si Satanas larawan ng ahas na dumaya kay Eva. Si Satanas, ang ginawa nila, nilagay sa ilalim ng paa ni Maria. Ito yung sinasabi niya sa Genesis 3:15. Oh, tignan natin yung Genesis 3:15. Tignan mo ha, Genesis 3:15. Ang sabi niya, kayo ng babae, aking pag-aawayin. Binimot binhi niya'y lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo, at sa sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. O, sino yung babae dito? Ito yung iglesia sa ilang o ebanghelyo. Ito yung nanganganak eh. Itong iglesia sa ilang, ito yung nanganganak. Ito yung ebanghelyo. So, iglesia sa ilang, kalipunan ng mga tao yan. Na inalis ni Moses yan sa 400 pagkakaduhagi sa Ehipto. Yang kalipunan ng tao na yan, yan yung mga anak ng Patriarkang Abraham sa pangako. Ibig sabihin, dahil baog si Sarah, hindi siya magkaanak. 90 years old si Sarah ng mga anak, 100 years old si Abraham, pero nagkaanak pa rin. Kaya si Isaac ay katuparan ng pangako ng Diyos Ama kay Abraham na sa iyong binhi manggagaling ang kaligtasan. Kaya nang ipanganak si Isaac, nagkaroon ng katuparan ang pangako. Ibig sabihin, na ipanganak ang Panginoong Jesucristo sa linya ni Isaac, sa linya ni David, sa linya ng mga pangako. Ipinangako kasi si Isaac. Ngayon, nagkaroon ng naraan na pagkakaduhagi ay itong lahing ito sa Ehipto. Inilabas sila ngayon ni Moises. Ngayon dito sa iglesia sa ilang, sila yung kutawagin iglesia sa ilang, sapagkat yung kanilang tipan ay nasa bagong tipan. So ibig sabihin, sila yung mga anak sa espiritual o anak sa pangako, anak kay Sarah. So ibig sabihin, anak sila sa espiritual dahil ang Jerusalem sa kaitaasan, ang pinagmula ng ebanghelyo na kanilang kinakain.
So, yung ebanghelyo na yan, na kinilang kinakain niya ng nanganganak. Ngayon, ang sabi dito, kayo ng babae, aking pag-aawayin. So, yung babae, may mga anak yan. Kung tawagin sila mga Kristyanismo, mga Kristiyano. Itong mga Kristiyano, ang dudurog sa ulo ni Satanas. O sa matandang serpiente, o sa matandang diablo. Dudurugin ng mga anak ng babae. Yung babae, iglesia sa ilang yun. Ang kinakain ng mga anak ng babae, ebanghelyo. Ang ebanghelyo ang nanganganak. Ang tawag sa kanila, Kristiyano. Dudurugin ng mga Kristiyano ang ulo ni Satanas. Naka-propesya yan sa Genesis 3:15. Pag-aalitin ang babae o yung iglesia sa ilang, at ang binhi mo at ang binhi niya ay lagi kong pag-aawayin. Binhi mo't binhi niya ay lagi kong pag-aawayin. So may binhi ang matandang serpiente na si Satanas, may binhi ang iglesia sa ilang, ang iglesia sa ilang ang asawa ng Panginoong Hesukristo, ang ama ng mga Kristiyano. Kasi ang iglesia sa ilang binilihan ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Iniwan niya ang Diyos Ama at nakisama siya diyan sa iglesia sa ilang. Nagkaroon sila ng anak, mga Kristiyano, at ang nakapropesya na dudurog sa ulo ni Satanas ay mga Kristiyano na anak ng ebanghelyo. Ang kanilang ama ay ang Panginoong Hesukristo. So sila ang dudurog sa ulo ni Satanas, at ang sakong nila ay ang siyang matutuklaw naman ni Satanas. Alam naman natin ang sakong ay maraming kalyo, kaya hindi maaapektuhan ang Kristiyano na anak ng iglesia sa ilang o ng katawan ng Panginoong Hesukristo o anak ng Panginoong Hesukristo. Kasi yung sakong punong-puno ng kalyo, hindi yan iindahin. Diba? Okay. Maria, hindi naintindihan na hindi naman si Maria ang dudurog. Ang dudurog sa ahas, yung binhi ng babae. At yung babae na yun, hindi si Maria yun. No? Pakinggan natin ang Genesis, Kapitulo 3, versikulo 15. Satos kay Eva. At papag-aalitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi at ang kaniyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kaniyang sakong. Ayun, yung babae at saka yung ahas parehong may binhi. Yung diablo may binhi yun, may mga tao ng demonyo. Yung naman babae, meron namang sa Diyos, binhi ng babae. Pag-aalitin ko kayo, sabi ng Diyos kay Eva, ikaw, ang sabi ng Diyos kay Satanas, pag-aalitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi at ang kanyang binhi, sabi ng Diyos kay Satanas, ito ang dudurog ng iyong ulo. Ama, yung palang dudurog sa ahas, yung binhi ng babae, at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Ang madudurog naman ni Satanas, yung sakong lang. Alam mo kapatid na Jared, yung sakong, ang nandoon, mga dead cells. Yung mga makakasama sa iglesia na mga patay na hindi sumusunod talaga sa aral, parang sakong yun, may mga dead cells sa iglesia. Yun lang ang matatalo ng diablo. Pero yung binhi ng babae, dudurog siya sa ulo ni Satanas. Ayun. Ang ginawa ng mga Katoliko, si Maria ang pinapadurog. Mali. Englishin mo nga kapatid na ganyan. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. It is even more clearer in English. I will put enmity between thee and the woman. Kausap ng Diyos yung ahas, the serpent.
there will be a forever enmity between the woman and the serpent, and between thy seed and her seed. It, the seed of the woman, it shall bruise thy head. Hindi sinabi ron, you shall bruise thy head. Hindi sinabi na, she will bruise thy head. Kundi, I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed, the seed of the serpent, and her seed, the seed of the woman. It, the seed of the woman, shall bruise thy head. And the seed of the woman are those that were born of the woman. They are the Christians, representing the church of the New Testament. And the Apostle Paul said to the church in 1620, the God of peace shall bruise Satan under your feet, under the feet of the church, not under the feet of Mary. Nakukuha mo, kapatid na Jared, kung gaano pagkaling. Kaya tama lang yung estatwa ni Maria na mayroong buwan at saka ahas sa ilalim. Kasi ang iglesia sa ilang, yung mga anak niyan, ang dudurog sa ulo ni Satanas. Ang anak ng iglesia sa ilang, hindi lang yan mga Hudyo sa laman, kundi yan ay Hudyo at Hentil, pinagkaisa sa pamamagitan ng katawan. Ang ipinanganak ng iglesia ay isang bagong sanggol, isang bagong tao. Hindi masasabing isang bagong nilalang, pero yan ay mga Hentil at mga Hebreo o Hudyo sa laman. Hentil at saka Hudyo pinagkaisa sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo para ipanganak ang isang bagong nilalang na kinapapalooban ng kautusan na isinulat sa kanilang puso. Yung kautusan sa puso isinulat, hindi sa tapyas ng bato, sa laman, sa puso. Yan ang katangian ng mga anak ng iglesia. Ng Iglesia Katolika. Opo, Brother Eli. Siguro, mga kababayan, mga kapatid, kung meron kayong mga tanong dito sa ating pinag-aaralan, open naman po kami para sa inyong mga tanong. At meron naman sagot ang Biblia sa lahat ng po pwedeng duda na that will surface along the way sa pag-aaral natin ito. Pero ang isang bagay ang natitiyak ko sa inyo, hindi si Maria yung babae. That woman is a spiritual woman, not a literal woman. At hindi rin si Kristo yung anak niya para agawin. Christ can take care of himself. He needed not be caught o para agawin. Si Kristo agawin, ba't agawin? Yung babaeng yun ay yun yung bagong tipan. Ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, yun ang nanganganak. Ang tawag sa kanyang mga anak ay Kristiyano. Ang aagaw nga si Kristo eh. Bababa siya mula sa langit eh. May isang sigaw, may tinig na arkangel, may pakakak ng Diyos ang namatay kay Kristo. Bali, ang aagaw dito, mag-uunahan yan ang Diablo at ang Panginoong Jesucristo. Pero ang makakaagaw dyan sa mga anak ng Ebanghelyo, ang Panginoong Jesucristo, aagawin sila sa alapaap. Na yun eh si Maria. Eh. At tingnan ko nga kapatid,
Salamat sa participation mga kapatid na Jared. Makinig ka ng doktrina.